Alright, good morning, Mabsat. Puntahan naman natin isa sa ating mga uh, uh, isa sa mga favorite nating attorney na lagi natin pinupuntahan. Si Attorney Rene Bueno, Mabsat. Meron siyang topic kanina, Mabsat. Kaninang gabi. O madaling araw yata to. Tingnan natin. Anong oras to, Attorney? 14 hours ago. So meaning, kagabi. Kagabi pala. So, PBBM, solusyon sa gulo ng sabong, isang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay, sige. Pakinggan natin si Atty. Rene Mabsat. Oh, bakit may kinakasal dyan? Honeymoon daw po, tragis. 90 pesos per sachet. May maraming harang to si Atty. Rene Bueno, no? O sige, pag-usapan. Atty. Rene, pasok. Buenos dias! Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa napakainit na issue tungkol sa missing sabongero. Alam niyo po, mayroon po akong ikikwento sa inyo tungkol sa Philippine Gameful Commission. Ito po ay isang ahensya sa ilalim ng Office of the President. It is a quasi-judicial body regulating all cockfighting activities in the Philippines. Alam niyo, matagal na panahon na hinawakan ko din ang isang posisyon bilang isang hepe ng Philippine Gameful Commission. Noong nasa ilalim pa kami mismo ng Office of the President, sariwa pa sa akin ang bawat detalye ng aming trabaho noon kung paano namin pinapanatili ang kaayusan, nagbibigay ng lisensya at tinitiyak na ang sabong ay mananatiling isang marangal na libangan. Hindi pugad ng kaguluhan, hindi pugad ng kriminalidad. Ang aming layunin, tulad ng nakasaad sa Presidential Decree number 449, ay i-regulate ang sabong bilang isang pambansang libangan at tradisyon. Alam niyo po, parte ito ng ating kultura. Habang nagbibigay din ito ng kita sa ating gobyerno. Mayroon kaming malawak na kapangyarihan at that time mula sa pagtatakda ng schedule ng laban tuwing linggo at pista opisyal hanggang sa pagpapahintulot ng mga derby para sa mga internasyonal na bisita. Naalala ko pa nga ang pagkakapare-pareho ng mga panuntunan sa buong bansa. Kung may sabong sa Luzon, Visaya at Mindanao, iisang patakaran. Madali naming nahuhuli ang mga nagtatangkang gumawa ng tupada, yung illegal na sabong, o ang mga pasaway na lumalabag sa batas. May pambansang direksyon. Ika nga, may pambansang kapangyarihan na kumokontrol, nagsusupervise sa libangang sabong. Pero ang nakakalungkot dito kasi noong 1991, nagkaroon po ng devolution of powers from the national government. Ang aming pong kapangyarihan ay na-devolve sa local government units with the passage of the Local Government Code of 1991. Nagbago ang lahat ng ipasa sa mga mayors, ang sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglusod, ang implementation of the law about cockfighting activities in the Philippines. Domino effect siya eh. Isa-isang naibigay sa mga local government units ang kapangyarihan na dati hawak namin. Kung noon kahit sa Gameful Commission ang nagpapatakbo, ngayon ay mga alkalde na ng lungsod at munisipyo na ang may hawak ng renda. Binuwag ang Gameful Commission. Ang ilang tungkulin ay inilipat sa Games and Amusement Board, sa GAB, lalo na sa mga international na laban, ngunit ang pang-araw-araw na regulasyon ay naiwan sa kamay ng lokal na pamahalaan. Sa prinsipyo, maganda yung devolution of powers pero kasi mas malapit daw ang gobyerno sa mamamayan. Pero sa totoo lang, sa usapin ng sabong, nagdulot ito ng malaking hamon. Nawala ang pagkakapare-pareho ng mga regulasyon. Kung sa isang syudad ay mahigpit, sa kabilang munisipyo, napakaluwag naman. Nagkaroon ng maraming butas na pinasukan ng mga magnanakaw, manloloko, mandaraya, mga sindikato pagdating sa sabong. Masakit isipin pero ang sabong na dating ipinagmamalaki natin ay nabahiran ng hinala. Ang pinakamasakit ay ang mga kwento ng game fixing na tahasang pinagbabawal ng ating batas. Partikular na ang Presidential Decree number 449, 483 at Presidential 1602. Isama na natin yung Presidential Decree 1802 as amended
creating the Philippine Game Fall Commission. Ang game fixing, pandaraya, sa resulta ng laban ay sumisira sa kaluluwa ng sabong. At sa kasamaang palad, nakita natin ang matinding epekto nito sa panahon ng e-sabong, ang online na sabong na sumikat noong pandemya. Sino ang may pananagutan dito? Mula sa may-ari ng sabungan, sa mga handlers, sa golfers, sa referee, sa bookies, hanggang sa mga malalaking sindikato. At ang nakakalungkot, maging ang ilang tiwaling opisyal ay nasasangkot sa mga illegal activities pagdating sa usaping sabong. Dahil sa pagkawala ng sentralisadong pangangasiwa, naging madali sa kanila na gumalaw, mandaya. No? Ang mga kaso ng missing sabungeros ay isang nakakalungkot na paalala ng dilim na bumabalot sa industriya kapag walang maayos na kontrol. Kinalabutan ang buong bansa sa mga balitang missing sabungeros. At lalo nitong pinalakas ang pangangailangan para sa mas matinding pagbabantay. Ang mga inasal, chicken inasal, bilang malaki. Tayo, gutom na. Kita at paa. Ang laki-laki daw. Kaya ngayon, habang papalubog ang araw, naniniwala ako na oras na para muling buhayin ng Philippine Game Fall Commission sa ilalim ng Office of the President. Ito ang aking pakiusap sa ating mahal na Pangulo. Bakit? Kasi kailangan nating iisa lang ang set ng panuntunan. Iisa lang dapat ang batas na ipinapatupad sa buong bansa pagdating sa sabong. Hindi pa iba-iba. Bawal sa isang LGU, pwede naman sa kabila. Ito lang kasi ang paraan para maging patas ang lahat at maiwasan ng kalituhan. Malalabanan natin ang game fixing, ang isang pambansang ahensya na may sapat na resources, authority, at ang tanging makakabangga sa mga sindikato ng game fixing. Kasi may kakayahan itong makipag-ugnayan sa PNP, sa NBI, sa mga kapulisan, sa pambansang antas. Hindi lang sa lokal, ito ang susi upang ganap na ipatupad ang Presidential Decree 1602. That's B. Ang hinaharap ay digital, computerized na lahat. Ang isang pambansang komisyon ang mas angkop na mga siwa sa online na sabong. Magbigay ng lisensya at tiyakin na hindi ito magiging pugad ng krimen at malawakang pagkalugi. Sa isang sentralisadong sistema, mas magiging malinaw ang daloy ng kita at mas madaling panagutin ang mga nagmamalabis, ang mga umaabuso at nakakagawa ng mga kriminalidad. Kung maibabalik ang Philippine Game Fall Commission, maibabalik din ang tiwala ng publiko sa sabong bilang isang lehitimong libangan. Hindi isang delikadong sugal na may bahid ng krimen. Ngayon nga hindi nare-regulate. May mga munisipyo at syudad na halos araw-araw nagsasabong. Paano sila ang nasusunod? Paano napupolitika? Kung yan ay nasa ilalim ng isang national agency under the Office of the President, kontrolado yan. Hindi basta-basta makakapagpasabong kung hindi lamang for charitable purposes. Alam niyo po ang sabong, kaya po yan pinapayagan, ay upang makatulong sa mga foundations like Philippine Cancer Society, Foundation for the Blind, sa mga PWD, sa Philippine National Red Cross, sapagat ayon sa charter ng Philippine Game Fall Commission, 70% ng kinikita sa sabong ay napupunta dapat sa charitable institution. Alam kong malaking desisyon ito dahil babanggain nito ang prinsipyo ng devolution na nakalagay sa local government code. Pero sa tingin ko, mas malaki ang mawawala kung hahayaan nating masira ang sabong dahil sa kakulangan ng sentralisadong regulasyon. Oh. Ang sabong ay bahagi na po ng ating pagkakakilanlan. Parte na to ng ating kultura. Oras na in-introduce yan ng mga di ba? Mga Espanyol, Sir Attorney. Para iligtas ang sabong at ibalik ang dignidad nito. Sana ipakinggan po tayo ng ating mahal na Pangulo sa panawagan na ito. Marami pong salamat sa inyong lahat.
O, di ba? Kailangan ibalik yung dignidad ng sabong, hindi puro pandarayan ginagawa. Nako po. Salamat, Attorney Rene. O, so yan, update kay Attorney Rene regarding dito sa kredibilidad ng mga sabong noon. Pero kasi ngayon wala na. Hindi na talaga nakakuha, no? Nakakatulong, naging perwisyo, di ba? O, mag-last tayo. Last subtopic tayo, Mabsat, bago tayo mag-breakfast. Hindi pa tayo nagbe-breakfast, Mabsat, no? So, almost 2 hours na tayo naka-live. Almost 2 hours, 1 hour, 51 minutes. So, dito tayo kay Vad last. So, magto-2